Good morning po and happy Sabbath po sa lahat. Welcome po sa ating second service, ang Hour of Worship program po natin. And sa ating pong program, tayo po ay awit po sa ating pong opening song. And ito na rin po yung ating offertory song. At pagkatapos po niyan ay papangunahan po tayo sa offertory prayer ni Sister Angel Evangelista. At bago po natin mapakinggan ang mensahe natin ay makakarinig po muna tayo ng mensahe sa awit na mula po kay Sister Maggie D. Guzman. And sa atin naman pong pagtatapos, awit po tayo ng closing song at ang closing prayer po natin ay si Brother Harry Gap. So yun po ang ating program. Tayo na po ay umawit ng ating offertory song na Showers of Blessing.
Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Diyos Ama, na ang tahanan ina sa langit ng mga langit. Sa oras po at sa sandaling ito ng Sabat, kami po muling malapit sa iyo. Kami po mga kapatiran sa buong Pilipinas ay nagkatipon sa pamamagitan ng Zoom upang patuloy na sumamba sa iyo sa pamamagitan ng fellowship na ito, bagaman kami po ay nasa iba't ibang dagat ng Pilipinas. Kami pinagkalooban mo po ng pagkakataon sa Sabat na ito ay muli ka po namin masamba. Kami pa nagpapasalamat, mahal na Ama, sapagkat sa nagdaang 6 na araw, hindi mo kami pinagkulang sa lahat ng bagay. Ang amin pong mga pamumuhay ay iyo pong pinagpala. Kung kaya naririto po, nais po namin ilapis sa iyo, ibalik po sa iyo ang amin pong ikasampung bahagi. Kasabay po nito ay magalak po kami nagpapasalamat na meron po kaming pagkakataong ibalik sa iyo o ibigay ang amin pong offerings na siya nawang makatulong sa iyo pong banal na gawain. Amin pong isinasamo na iyo itong pagpalain at bendisyonan upang mapalawak pa lalong higit ang gawain at upang ma-reach out na po ang mga kaluluwa na nasa kadiliman pa. At lalong higit, isinasamo rin po namin na ang magbibigay mensahe sa tanghali pong ito, iyo po naman siyang pangunahan, iyo naman pagkalooban siya ng tamang mga salita na siyang lalabas sa kanya pong mga bibig, at nawa po ay mabless ang lahat ng mga makikinig, maging bata man hanggang sa matanda. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagtugon. At kasabay po nito, hinihingi rin po namin na kami iyong patawarin, linisin, dalisayin mula po sa mga pagkakasala na amin pong nagawa, mga paglabag, mga kasamaang nagawa laban sa iyo, sa aming kapwa, gayon din sa amin pong mga sarili. Maraming salamat po sa araw ng Sabat na ito, sapagkat iyo pong tinugon ang aming pong mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Unsa ikaw karon, ikaw mauuma, kay ang gipugas mo maani mo unya. Pilia ang talang supayon mo, aron di ka magpasul sa kaugmaon mo. Dangkong langit nun, pangandoy ko, langit nun, kalipay mangkong. Kahadlok mawala, pahiran ang luha, kasubanan mahanaw ang tanan. Tan-awang panahon, puno sa kalisdanan, kini ang ilhanan, tapuson ang tanan. Pangandaming taan, ikaw pagahukman, langit mo bang mapuyan, usa kalaglagan. Damgong langit nun, pangandoy ko, langit nun, kalipay maangkong. Kahadlok mawala, pahiran ang luha, kasubanan mahanaw ang tanan.
Usa kita karon magamada sigun atong kaluyahon atong pagwagtangon hikala igsuon kug mapadayonon aron atong maangkon kalipay na lunlun damkong langit nun pangandoy ko langit nung kalipay mangangkon mo kahadlok mawala pahiran ang luha kasubanan mahanaw ang tanan kasubanan mahanaw ang tanan kasubanan mahanaw ang tanan. Thank you po, Sister Maggie, sa inyo pong binahagi na awit. At ngayon naman po ay atin na pong ihanda ang ating mga sarili para po sa mensahe ng Diyos through Brother Rodrigo Apole. Magandang umaga mga kapatid and happy Sabbath. So sa umaga pong ito ating pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Pinamagatan ko po itong the power of meekness. So meekness meaning maamo. Dito po sa Matthew 5 verse 5, sabi dito, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." What is meekness? Meekness is humility before God, gentleness toward others, self-control in difficult situations. The meek are guided by the Lord because they are teachable, willing to be instructed. They have a sincere desire to know and to do the will of God. The Savior's promise is, if any man will do his will, he shall know of the doctrine. So itong mga taong maamo, daling turuan. A meek person is teachable, receives correction without pride. So, tumatanggap po sila ng mga pagkakamali. Tumatanggap sila ng correction. Welcome God's word with humility, without doubting and murmuring. So ito po mga maamon, mga kapatid, hindi po dito sila nagdududa, hindi rin sila more. Will not retaliate, not to be silent and sulky. So itong meek person ay hindi ito nanahimik lang, natahimik na walang imik.
Hindi ito magsasalita din sa panahon na ang katotohanan ay inaapakan. And sulky, hindi nagtatampo. So, minsan tayo mga Kristiyano ay kapag mayroong konting alitan, konting di pag-unawaan, minsan nagtatampo tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, pwede tayong magalit. Pero kailangan huwag natin palipasan ng araw. Pwede tayong magalit, pero dapat hindi tayo gagawa ng kasalanan. According to Ephesians 4:26, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. So, may pagkakataon na tayo po ay galit, pero ang sabi ng Panginoon, hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang kasalanan. Ang tawag doon ay righteous indignation. True indignation that is justifiable. So, yun ang nakasulat sa Desire of Ages 310. Example natin si Moses. Moses, the meekest man upon the earth. Pero anong ginawa? When Moses saw the idolatry of Israel, and his indignation was so aroused at their shameful forgetfulness of God, that he drove down the tables of stone and broke them. So, inihagis ni Moses yung tables of stone. Nung nakita ni Moses na nag-idolatry na ang Israel. Andun din si Aaron. Anong ginawa ni Aaron? Aaron stood meekly by bearing the censer of Moses with commendable patience. The people were charmed with Aaron's lovely spirit and were disgusted with the rashness of Moses. So, pinipicture dito mga kapatid, yung ugali ni Aaron at ugali ni Moses. Makita natin dito yung true meekness at saka yung false meekness. So, si Moses ay nagpapakita ng true meekness. Nagalit yung mga tao kasi harsh masyado si Moses. Doon sila kumampi kay Aaron dahil si Aaron daw ay lovely spirit, has a lovely spirit. But God says, not as man sees. He condemned not the ardor and indignation of Moses against the base apostasy of Israel. So nakita ng Panginoon ang hindi nakita ng mga tao. Kinundina ng Panginoon? Hindi. Hindi niya kinundina ang ginawa ni Moses. So yun ang example ng righteous indignation. Kasi nag-apostatize na yung Israel. So mga kapatid, minsan nakita natin yung tao na sabihin natin hindi meek. Tulad ni Moses. Kita ng mga tao na rush masyado si Moses. Pero ang Panginoon, sinabi niya na si Moses ay kailanman ay hindi nagkasala sa ginawa niyang iyon. So kaya ibalansin natin yung meekness na totoo at saka yung meekness na hindi. Aaron, yung attitude ni Aaron, tingnan natin, great toleration. So, yung ginawa ni Aaron, sige, gawin niya yan. Kahit na mali, kahit nag-tolerate pa rin si Aaron. Participate in apostasy. So, ang worst doon, si Aaron ay nakipag-participate pa sa apostasy ng mga Israelites. Sinful leniency. Sabihin, inayaan lang niya at hindi niya sinuway yung ginawang kasalanan ng mga Israelites. He lacked integrity under pressure of circumstances in order to save himself. Si takot si Aaron na baka na mangyari sa kanya
Kaya sumabay na lang siya. Hindi siya naging matatag. Hindi siya tumayo kung ano yung tama dahil takot siya na baka anong mangyari sa kanya. So Aaron manifested false meekness, false lovely spirit, and yielding spirit. Aaron washed his hands. So minsan mga kapatid, kapag mayroong mga pangyayari sa loob, para hindi tayo ang mabiblame, minsan naghugas kamay tayo. Kung ikaw yung in charge, dapat akuhin mo kung ano ang magiging kahinatnan. Kapag in-implement mo yung anong tama, then come what may. So, ang Panginoon ang bahala doon. So, dito tayo sa contrast between false meekness and true meekness. So, Aaron manifested false meekness. Moses manifested true meekness. Anong ginawa ni Aaron? Submit to pressure. So, na-pressure si Aaron, kaya submit na lang siya kung anong gusto ng mga tao. But Moses, submit to God. Panic in crisis. So, si Aaron, nung crisis na yon, hindi niya alam kung ano dapat gawin niya. Nakita niya na nagkagulo. Gumagawa na ng golden calf yung mga tao at sinasamba nila. Si Aaron, ang ginawa niya ay sumunod. Compromise with sin. Si Moses, he confronts sin. Ang kay Moses, calls sin by its right name. Yun ang totoong leader na hindi matinag at hindi natakot sa kung anumang mangyari kapag in-implement niya yung order and system. In-implement niya yung kung anong tama, kung ano ang kalooban ng Diyos. Aaron defends self with excuses. So minsan tayo ay maraming excuses para dipinsahan natin ang ating sarili. Moses trusts God for defense. So sabi ni Moses, bahala na ang Diyos. Dahil siya ang nag-utos nito. Ito ay gawain ng Diyos. So, pinabaya ni Moses sa Panginoon ang lahat kung anuman ang maging kahinatnan. Aaron leads by popularity. Moses leads with conviction. So, doon nagkaiba ang kanilang ugali. At makikita natin kung sino ang totoong maamo. Moses o si Aaron. Ito rin ang makita ngayon sa bayan ng Diyos. Mayroong mga tao na alampalataya kapag walang problema along the way, nakita mo sila na masaya, masigasig, pero kapag mayroon ng mga hadlang, sila yung unang bibitaw. Kaya mga kapatid, ito ay mangyari at mangyari sa ating lahat. Ano man ang pipiliin natin, yung attitude ni Aaron o attitude ni Moses. Ang sabi dito, a meek person, we must be gentle but not compromising. Must be humble but not fearful. Be patient but not passive. Be kind but not silent when truth is at stake. So ito yung true meekness na dapat nating maging ugali. Dapat nating pangahawakan kung tayo ay nandito sa gawain ng Panginoon. Lalong-lalo na kung tayo yung worker or elder ng church. Kailangan tayong tumayo
para dipinsahan ang ating kawan sa mga false teachers. Huwag tayo ang unang lumayo. Huwag tayo ang unang magtatago, kundi harapin natin yung mga false teachers. Christ meek and lowly in heart. Anong ginawa ni Kristo? Si Kristo ay very meek. Christ rebuke with ringing voice. Rebuke as the case demands. So yung mga meek person, sa ibang banda ay ma-misunderstood na yung tao na yan ay hindi maganda ang spirit, hindi lovely ang spirit kasi nagre-rebuke ng kasalanan at hindi malumanay kung magsalita at yung action niya ay parang controlling. Sabi natin na hindi meek yan, harsh yan, controlling yan. Jesus was example of a balanced meekness. Gentle with sinners. Totoo yun. So sa mga nagkasala, lalo na yung mga innocent, yung ignorant, na hindi sila mga leaders of false theories and false doctrines. So magiging tayo sa kanila? Magiging gentle tayo sa kanila. Yung mga na-deceive. Pero yung mga deceivers talagang determined sa hinahawakan nilang false doctrine, ay ibang usapan na yun. Bold with hypocrisy. Ano ang pinakita ni Kristo? Kristo was bold with hypocrisy. Silent before accuser. Firm in God's will. So ito yung true meekness, na balancing meekness na pinakita ni Kristo habang nandito siya sa lupa. So mga kapatid, we ask ourselves, when pressured, do we act like Moses or Aaron? Do we seek God's approval or people's approval? Lastly, meekness is not the absence of strength. It is strength surrendered to God. May we be meek like Moses, humble before God, courageous before men. So mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayon ay nakatutok doon sa taong maamo. Taong maamo ay mayroong reward. They will inherit the earth. At yung taong maamo, habang naghihintay sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, they are blessed. So mga kapatid, sa umaga pong ito, sana tayong napulutan na aral na huwag nating i-judge yung isang tao na siya ay controlling, siya ay harsh. Itinan natin mga kapatid kung ano ang kanyang pinaglaban. Siya ba ay gumagawa para sa kalooban ng Diyos o siya ba ay gumagawa para sa kanyang pansarili? So sa umagang ito ay purihin po ang Panginoon, naway ating nalaman yung balance, meekness na sinasabi ng Diyos. This is my prayer. Happy Sabbath ulit. God bless us all. Thank you po, Brother June, sa inyo pong binahagi na
lesson. Short pero powerful po na mensahe para sa atin dahil napakahirap nga pong i-exercise ang meekness, lalo na if we are surrounded by challenging na situations, di ba po? Pero tinatawagan po tayo ng Diyos na maging meek po dahil nga po siya po yung atin pong Diyos. So tayo po ay followers niya na di ba po siya po ay nag-exercise ng meekness nung nandito po siya sa earth, and he is known as meek and lowly in heart. So yun po. At yun po ang ating lesson. Maraming salamat po muli sa atin pong tagapagsalita and sa mga participants po natin this second service. At sa punto pong ito, tayo na po ay dadako sa ating pagtatapos. Aawitin na po natin ang ating closing song at susunod po ng closing prayer ni Brother Han. Tayo pong lahat mga kapatid ay magsiluhod para sa ating panalangin. Heavenly Father,
we come before you with hearts humbled and grateful for this time of worship. Lord, we thank you for reminding us of the beauty and strength of meekness, a gentle spirit that trusts in your guidance and submits to your will. Forgive us for the times we have allowed pride, anger, or impatience to rule our hearts. Teach us, O Father, to walk softly, to be humble in our dealings, and to serve others with love and patience. May meekness not be weakness, but a reflection of our dependence on you, showing your grace in our lives. Bless each soul here today. Let the lessons we have learned linger in our hearts, guiding our thoughts, words, and actions. May we leave this place renewed, carrying a spirit of humility, gentleness, and peace into every encounter. We ask all this in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you po, Brother Harry. And thank you po sa mga nakasama natin sa second service. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod po na Sabbath po para sa ating Sabbath program. Ang Sabbath School po ay simula 9 a.m. at ang hour of worship naman po at 10:30. At in-invite ko din po kayo sa ating pong panghapon na program po or panggabi, yung ating evening devotional po, mamaya pong 5 p.m. Lamang po at happy Sabbath po sa lahat. Happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath to everyone. Our next in charge for the Sabbath morning services next week is Cotabato Church.